Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na lahat nasa pool. Nako, hala, Pacquiao pinag-iingat na magsalita. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. At ito nga mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, nako, ito may i-share po ako sa inyo mga kababayan na kung saan ganito po dapat ang gayahin, no, na mga ibang journalist, no. Kasi dito itong panunuorin po natin mga kababayan, parang mafi-feel mo talaga na mayroon po siyang pagmamahal sa kanyang bayan, no. Sa pool mga kababayan, no. Gaya nga po nung nasa thumbnail natin, sa pool lahat po ng senatorial slate ng Bagoong Pilipinas mga kababayan, question niya po. Kasi 'di ba, bagong Pilipinas dapat tapos sabi nila, bagong Pilipinas, bagong muka. Pero bakit ang nakikita, no, ng ating mga kababayan, itong mga kumakandidato dito sa Bagoong Pilipinas, no, alyansa ng Bagoong Pilipinas ay puro mga luma. Ito mga kababayan, pakinggan po natin 'to at bigyan natin ng reaksyon. Well, joining us now to talk about the administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So, di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yet it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old. So, mga kababayan, sa pool agad no? Shock po yung bakit ganito ito magtanong? Diba yung na-expect siguro nito na na itatanong sa kanya? Oo nga, noon pa natin yan napapansin, mga kababayan, Bagong Pilipinas, bagong muka, pero ang mga nasa, di ba? Ang mga senatorial slate, mga palubog na, palubog na po yung mga nasa senatorial slate nila. Faces that we're seeing here, Congressman. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Kay? What? Track record, mga kababayan, ang pinakamahalaga. Kaya pala, no? Kaya pala nandyan si Lito Lapid sa inyo kasi napakaganda po ng track record. Nako, Congressman sino to? Toby, no? Wag niyo pong paglulukuhin ng taong bayan. Kung track record lang ang dahilan, kung bakit nandyan yan kahit hindi mga bagong muka, wag niyong paglulukuhin ng taong bayan. Cayetano, isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist, so naandyan na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. How confident are you that they will be able to, put forward a different approach given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa Bagong Pilipinas slate? Go ahead. Nung tinanong ko siya, ano bang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. So, siyempre, inimbitahan na rin natin kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, mga kababayan, napunta kay Pacquiao. Well, anyway, dahil kaibigan, kita nyo na yan. Mga lumang hindi bago. Dahil kaibigan, yun lang ba talaga ang rason? Buti ikaw pala ang nagdesisyon, no? Na pasamahin si Pacquiao dyan. Buti hindi ka na sabon ni President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi alam mo naman si Pacquiao nung nakarang kampanya, di ba?
Well, anyway, at tinuturing nilang kaibigan, ganito palang politika, no? Plastikan. Di mo alam no? Di mo alam pagtalikod mo, pwede kang itakin, di ba? Yung sa mga waray-waray pa, di ba? Sa mga waray nun, uso yan itakan ng trahiduran, kung baga. I'm not saying na mga trahidur ang mga waray. What I'm trying to point out, yung pag-itak kasi, alam mo naman yung mga waray, di ba? Mahilig yun sa mga tagaan. Lagi kami nag-uusap. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Okay. Well, joining us now to talk about the administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. Yan mga kabayan, pahiya silang lahat, di ba? Kasi nga, bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero bakit mga palubog na ito? Just kidding mga karabin natin, no? Ito dapat ang gayahin ninyo, mga journalist, mga mainstream media. Ganito dapat kayo magtanong. Hindi yung nililihis nyo. So Palpal ang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, no? Mga kabayan, ano po ang masasabi niyo? Pero bago po natin tapusin ang video ito, palakpakan po natin muna sino to? Kami nakalagay dito Carmina Constantino. Yan mga kabayan. Ma'am, no? Salamat sa inyong pagtatanong. Napakaganda po ng inyong pagtatanong. At very, very informative, no? Kasi tama po yung point ni Ma'am. Bakit bagong Pilipinas, bagong alyansa, bagong muka, then puro mga mga luma, di ba? Yan mga karib natin. Bago magtapos yan, mga karib natin, eto. Pakinggan po natin si Senator Manny Pacquiao. Mukhang best actor, mga kababayan ng dating, Ito pa, maluwa-luwa pa. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng konting reaction to. Pagkalimutan yan. Pag ito'y may nakikita kong mahirap, kaya ganun ako kapassionate. Umiyak na. Paglaban ng mga mahirap. Yari na. Dahil ito sa mundo, hindi pera. Grabe. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap, yun ang count. Yun ang mabibilang na maalala ng mga tao. Sarap-sarap pakinggan. Ako. Kung hindi lang natin kilala kung taga-ibang planeta lang tayo mga kababayan, baka posible pa, na maiboto natin si former Senator Manny Pacquiao. Dahil magaling Sa bagay, naging artista ito minsan, Magaling. Magaling po siya sa iyakan. Medyo naluluha na yun Medyo nadadala na nga tayo. Pero mga kababayan, hindi po luha. Eto hindi po luha ang sagot sa ating problema ng bayan, Ang kailangan po natin ay yung taong may malasakit, tapang, malasakit para sa ordinaryong Pilipino, tapang para sugpuin ang mga masasamang elemento dito sa Pilipinas. Hindi po natin kailangan ng isang aktor, di ba? I mean, yung magaling umiyak, nagdadrama, hindi po luha. That's why I'm saying, that's why I'm telling you na hindi po luha ang sagot sa ating mga problema. Di ba? Okay, Manny Pacquiao, kumusta? Alright, eto, pakinggan na po natin to mga kabayan na video ito. Patungkol rin po kay Manny Pacquiao. Eto, pakinggan po natin to. Ito po yata yung sinasabi kanina na, tingnan natin yung thumbnail natin pinag-iingat na magsalita. Eto mga karibin natin. Pacquiao po. Itong si Manny Pacquiao, Ikaw, Manny Pacquiao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bago ka Bakit naman? magsalita, Manny Pacquiao, isipin mo muna ang epekto sa mga sinasabi mo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil itong si Manny Pacquiao, sa kanya Ako, sa totoo lang mga kababayan, hindi lang po, si Manny Pacquiao ang dapat na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Maging yung ibang mga senatorial candidate, ng Bagoong Pilipinas, dapat mag-ingat talaga sila sa kanilang mga pananalita. Kasi minsan,
hindi po nagtutugma. Ha? Yung sinasabi ng kanilang anong tawag kay President Bongbong Marcos sa ano nila sa campaign? Endorser, no? Yan, endorser na lang. Hindi po nagtutugma yung sinasabi nila sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kaya nalilito ang tao eh. Ano ba talaga to? Ha? Alyansa ba talaga ito? Or family feud yata ito? Family feud yata ito kasi iba-iba yung mga sinasabi nila eh. Kanyang mga banat sa kanyang mga sinasabi, natatamaan itong si Bongbong Marcos. Ang mga Marcos, billion, trillion ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Pacquiao po. Itong si Manny Pacquiao, sa kanyang mga banat, sa kanyang mga sinasabi, natatamaan itong si Bongbong Marcos. Lahat ng mga binabanggit mong akala mo, ang taong bayan madadala sa mga pinagsasabi mo, hindi, Manny Pacquiao. Mas lalo kayong nasira, mas lalo pong nasira ang grupo ninyo sa mga pinagsasabi mo dahil ang natatamaan si Bongbong Marcos. Okay, bakit? Bakit? Panuurin po natin, panuurin natin itong sinabi ni Manny Pacquiao, na good job ang nag-edit nito. Hindi ito edit para gumawa ng peke na balita. Inedit ito para ma-realize nating lahat na tama yung sinabi ni Manny Pacquiao, referring to Bongbong Marcos. O heto, ipapakita ko sa inyo. Bongbong Marcos, umiyak ka na dito sa sinabi ni Manny Pacquiao. Play. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, Tataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato eh. Di pala away si Bongbong Marcos. Yung mga kandidato So, yan ang mga kababayan sinasabi kong hindi nagtutugma, no? Yung kanilang, kasi, hindi ba kayo nagmi-meeting? Di ba? Dapat kasi bago kayo lumabas sa publiko, mag-meeting muna kayo. Mag-meeting muna kayong grupo, di ba? Para hindi kayo nag-iiwanan sa ere, kumbaga. Di ba? Parang yung mga tawag dito, yung mga nag-play, no? Nagpi-play sa entablado, entertainment. May tawag diyan eh. Yung mga tawag diyan yung mga basta na ano niyo naman, 'di ba, mga kababayan, yung nagpi-play, 'di ba? Role playing, yan, role playing. 'Di ba? Nagmi-meeting yan, nagre-rehearse muna yan ng napakaraming beses para nagtutugma yung kanilang mga sinasabi sa sasabihin ng bawat isa. Pero dito mga kababayan, dito po sa alyansang alyansa ng bagong Pilipinas, para sa bagong Pilipinas, yan hirap na mga grupo. Okay. Ang hirap ma-pronounce ng grupo ninyo. Okay. Tulad yung sabi ko, dapat nagtutugma, may coordination na nagaganap. Kaso dito sa kanila, sabi ko nga kayo na parang family feud po itong napapanood natin ngayon. Hindi po ito endorsement, no? atong palaway, natamaan na gantong bangag na ito, natamaan. Ano ka ngayon? Natamaan ka. Ay, naku, tamaan. Nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Di pala away, Pacquiao. Team Suka tayo mga kababayan. Team Suka. Yang sinabi mong palaway, ayun, yun ang ebidensya. Ano yung pangalawang sinabi ni Pacquiao? mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako. Yan, maniwala ka sa akin. Kaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido, hirap na hirap makakuha. Hindi ba yan pang-aaway, Pacquiao? Ayan, ebidensya. Manny Pacquiao, ito na yung ebidensya, Manny Pacquiao. Ano ka ngayon? Pahiya ka ngayon, Kanilang mga miyembro. Yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake. Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Maging sa sarili niya. Sabihin niya rin yan sa sarili niya, di ba? Kasi nung nakaraang kampanya, yung sinasabi niya ngayon, siya yung nakaraang kampanya. So, sa bagay, nagbago na siguro siya, di ba? Kaya iba na ang kanyang sinasabi ngayon. But anyway, it is been recorded, mga kababayan. At hanggang ngayon, napapanood pa rin
sa mundo ng social media yung kanyang pinagsasasabi. Yan patungkol po sa pamilyang Marcos. Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos, Manny Pacquiao. Ha? Lahat ng sinasabi mo dyan, natatamaan yung bangag eh. Siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. So yan mga karibin natin, that is very very correct. Former Senator Manny Pacquiao, no? Ganyan mga klaseng tao, hindi tumatakbo. Please include yourself, no? Kayong mga ganyang klaseng tao, no? Hindi tumatakbo para sa taong bayan, kundi sa pansariling interes lamang. Buti at ikaw ang nagsabi, no? Buti at parang umamin ka na rin, no? Yun mga kababayan, di ba? Buti at parang umamin na rin siya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay tumatakbo, no? Hindi para sa taong bayan, kundi para sa personal na interes, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.